Mr. David Licauco, totoo nga bang inagawan ni No? At ano nga ba ang katotohanan patungkol kay Miss Alexandria Manalang? Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong palagi ang panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw pag-usapan natin ito dahil si Mr. Ruru Madrid nabawi daw ang tundo kay David Licauco. Marami po kasi nagsisirculate na news ngayon. May mga lumalabas na sa social media na pinalitan daw ni Ruru Madrid si David Licauco sa binubuong action drama series ng GMA7 na pinamagatang Hari ng Tondo. Sa totoo lang, kay Ruru talaga ito nakaplano habang ginagawa niya ang Lolong. Ito sana ang susunod niyang project. Pero may lumalabas na balitang si David na raw ang magbibida. Pero ang latest nga raw ay si Ruru na raw. Nabalik lang sa kanyang project at hindi siya ipinalit kay David Licauco. Sa totoo lang, mas bagay naman talaga kay Ruru na gamay na ang aksyon. Fina-finalize na raw ngayon ang casting. Ang isa pang pinaghahandaan na rin ay ang pagbabalik teleserye ni Ding Dong Dantes. Sandali naming pinag-usapan ito nang pumunta siya sa burol ni Manay Lolit Solis. Napangiti nga siya nang sinabi sa kanya kung ano ang role niya rito na ngayon pa lang niya gagawin. Kaya pag-aaralan daw nito bago ito kay Ding Dong, kaya pinaghahandaan. So ito po ang isa sa mga nagkakansela doon po sa balita na itinanggal yung karapatan o yung karakter na to kay David dahil technically kay Ruru Madrid talaga inoffer ang Hari ng Tondo. At ito paano, dahil talagang ito yung mga nagsisirculate na news at paulit-ulit na naririnig natin sa social media ang patungkol sa secret na jowa nitong si Mr. David Licauco. This time pag-uusapan na natin, upuan natin to kasi grabe na po yung mga lumalabas na balita patungkol kay David Licauco at doon sa sinasabi di umano nilang sikretong jowa nitong si Mr. David na si Miss Alexandria Manalang. Lagi ko naririnig kasi yung pangalan nitong si Alexandria Manalang. Isang bagay na nagtulak sa akin para talagang imbestigahan ng babaeng ito. May mga Barda fans na umaasang sa huli ang kanilang mga iniidolong sina Barbie Forteza at David Licauco ang magkakatuluyan, which is true, diba? Lahat naman talaga tayo umaasa patungkol dyan. Katunayan na magkahiwalay si Barbie at ex niyang si Jack ay may mga Barda fans na umaasa tayo na matutuloy na ang romansang tambalang nagsimula sa Maria Clara at Ibarra. Pero bakit nauudlot? Sabi ng iba, from real to real ang relasyon ng dalawa. So ito na, no? Ang usap-usapan kasi sa isang portal, may nagchikang never daw na posibleng mangyari na maging tunay na magjowa ang Barda. Ito yung mga lumalabas na mga balita dyan sa Twitter. Ayon po sa tweet ng mga netizen, may girlfriend na di umano ang pambansang Ginoo. Matagal na umano na may karelasyon si David na nagngangalang Alexandra. Tapos pinapalaw daw ni David, hindi lang si Alex kundi ang buong clan nito na kinabibilangan ng nanay nito, mga kapatid at pinsan sa IG. Pinapalaw din daw ng ina ito ang other half ng Barda tandem sa botong-botong umano ang mga ito sa aktor. So, nung tayo po ay nag-investigate, ang pinagtatakan ko lang, bakit po naglalabas sila ng mga ganitong news? Samantalang si Alexander Manalang, a very private person. Yes, nakafollow po si Mr. David Licauco kay Alex Manalang. Pero, hindi niyo po makikita dyan kung sino yung mga nakafollow sa kanya, kung sino yung mga fina-follow niya. Yun po kasi yung isa sa mga pinagtatakan ko. Bakit po nasasabi nila na ang buong clan daw di umano nitong si Mr. Miss Alex Manalang ay pinapollow ni David sa Instagram. Samantalang private person po ito, at the same time is hindi nyo po makikita at matatanaw kung sino mga pinapollow at kung sinong nagfa-follow sa kanya. Kaya nga talagang medyo 50-50 tayo sa mga ganitong balita na may followan na nagaganap. Kasi parang hindi tayo makapaniwala na nakapag-circulate at nakapaggagawa sila ng mga ganitong klase ng news nang wala naman silang konkretong resibo. Kasi kadalasan kapag po
tinatanong si David Licauco patungkol sa kanyang relationship status, lagi lang niyang sagot, single po siya. Yun po ang lagi niyang sinasabi sa publiko. Tapos lahat ng mga sagot niya, lagi pong included ang pangalan ni Miss Barbie Forteza. So, sa tingin ko is hindi tayo pwede basta-basta maniniwala sa mga ganitong chika, lalo na't wala namang konkretong resibo na makapagtuturo na talagang may kirelasyon na nga itong si David Licauco. Nakakaloka lang kasi nadadamay pa yung buong pamilya nitong Alexander Manalang na to, Alexandra Manalang, na hindi naman talaga masasabing public figure, 'di ba? So, kayo na po ang humusga. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento reaction po ninyo sa ating pong comment section. Sabi ni Anel Constantino, more power and God bless both. #panatag, nakakamiss lang talaga sila sa TV and big screen na magkasama. Sabi ni Miss Tess, yes, David is caring to any co-actress. Ayan. So, nakakamiss naman talaga si Barbie at si David. Pero soon, magkakaroon din naman sila ng project together. Sabi ni Miss Maria Cristina Cabangon, tama po kayo, dapat positive lang tayo. Walang masamang ginagawa ang love team. Nagpapasaya sila sa tao at masaya sila sa isa't isa. Kasi may love na nabubuo. Fake ang mga bashers. Ayan. So, ito yung kanyang komento at reaksyon patungkol sa ating last update. Another one, sabi po ni Miss... Ito pa, sabi po ni Miss Rodelia Ignacio, ay nako, kahit ano pang sabihin ng kahit sino, Barbie David lang ako, antay na lang natin after 3 to 4 years. And sabi ni Ohio Chang, dapat kasi sagutin ni David kung hindi totoo para pati yung mga fans alam. Ang dali lang naman sagutin para matigil na agad ang haka-haka. Actually po, many times na tinatanong si Mr. David Licauco, 'di ba? Pero lagi niyang naman yung sagot, single siya eh. 'Di ba? And ready to mingle. So, ibig sabihin, doon pa lang dinideny na po ni Mr. David yung mga kasinungalingang kumakalat ngayon sa Twitter. Sabi ni Miss Helen, Miss Darrens, curious lang ako kasi every time na may guesting si David sa mga talk show and ask if he's single or taken, he would have the choice to answer whether he's taken or single, na hindi naman niya dapat i-reveal kung sino, o diba, hindi naman nawawala yung credibility niya kung hindi man niya sabihin kung sino. May iba lang na mga supporters na makukulit at di marunong lumispeto sa tamang meaning ng respect for personal privacy, na kahit public figure sila ay sila, siyempre, meron pa rin silang karapatang manahimik. Secrecy is the word. Pero alam naman natin na walang sikretong hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din naman when the right time comes. Acceptance is the key. Tanggapin natin kung ano ang nakatadhana sa kanila. Support na lang tayo and wish them luck in whatever future they may become. At the end of the day, still they remain entertainers, and likewise for us to be entertained, which is very true, diba? Let's respect one another's privacy. Kapag ayaw po nilang sabihin, wag po natin pilitin, diba? Katulad po yung issue naman ni Barbie tsaka po ni Mr. Jameson, diba? Dahil gusto nyo pong malaman ng patungkol sa totoong estado nila, nagbigay sila ng sarili nilang or sinagot po nila yung issue para manahimik na ang lahat. And this time, wala naman pong isasagot si Mr. David. Bakit kailangan pilitin? Para tuloy, parang obligado si David talaga na magsabi ng pangalan, 'di ba? Para sa ikatatahimik ng lahat. Pero mas pinipili niyang maging pribado. Sabi ni Trini, daming resibo ng Barda nagpapatunay na may something na sila. Yung non-showbiz asan resibo. Bawat event ni David laging banggit si Barbie. Napakamanhid ng rumor girlfriend ni David. Kung meron mang Barda fans, panatag. Very true. I like this comment. And sabi ni Miss Nancy, bakit kaya laging sinasabi ni KM, ayan, may new girlfriend si David? Sinabi niya sa true daw kasi ng heart yung lola ni Alex na yun, na totoo na yun, na may bulaklak at pagkain galing kay David sa Kuya Korean. Sus, yun pong isang malaking imbento. Wala po silang resibong mailalabas, kaya wag na po silang mag-imbento ng mga ganyan-ganyan. Kasi the more na ginagawa nila, sinisiraan nila yung tao, mas lalong dumadami po ang sumusuporta sa Barda. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.